Marshall Peak, Kabanata 5233. Pagharap sa kaaway. Ang armada ng East-West Army ay mabilis na lumalapit sa Royal City. Tiyak, ang Black Ink Clansmen ay hindi uupo at walang gagawin. Inutusan ni Chekong ang kalahati ng 1,000,000 sundalo ng Black Ink na magtungo sa kaliwang bahagi ng lungsod at maghanda upang harangin ang kaaway. Ito ang tamang hakbang at ang tanging solusyon. Sa sinabi nito, si Chekong ay hindi isang tanga, kaya hindi niya pinapanta ang lahat ng kanyang mga sundalo sa kaliwang bahagi ng lungsod. Kailangan niyang mag-ingat sa isang potensyal na sneak attack mula sa humans. Ang armada ng mga tao ay talagang dumarating sa kanila mula sa kaliwa, ngunit ito ay isang armada lamang ng mga warship kung tutuusin, walang sino man ang makakasiguro na ang lahat ng mga tao ay nasa mga warship na iyon. Kung ang lahat ng mga sundalo ng Black Ink Clan ay magsasama-sama sa kaliwang bahagi, sila ay walang kapangyarihan na harapin ang mga tao kung ang huli ay maglunsad ng isang pag-atake mula sa kanan. Kumpiyansa si Chekong na ang fleet ay sinadya lamang naguluhin sila habang ang target ng humans ay ang kanang bahagi ng Royal City. Kung hindi, hindi sana sila hayagang umikot sa Royal City para maakit ang kanilang atensyon. Sa makatuwid, habang nagpapadala ng ilang sundalo ng Black Ink Clan sa kaliwa, sinabi rin ni Chekong sa mga nananatiling Black Ink Clansmen na bantayan ang anumang anomalya sa kanang bahagi. Sa paglipas ng panahon, isang mahigpit na kapaligiran ang bomb alot sa kawalan. Makalipas ang kalahating araw, 5,000,000 kilometro na lang ang layo ng dalawang grupo sa isa't isa. Sa ganoong distansya, ang 8th Grade Heaven Opening Realm Masters at ang Territory Lords ay maaaring magsimulang magpalitan ng mga galaw. Gayunpaman, pinigilan ng magkabilang panig ang kanilang sarili dahil wala sa kanila ang nagpasya na gumawa muna ng hakbang. Sa puntong ito, malinaw na makikita kung ano ang nangyayari sa human warships. Ang ikinagulat ni Chekong ay ang mga barkong pandigma ay talagang puno ng mga human cultivator. Dahil dito ay natarante siya. Noong una ay naisip niya na ang fleet ay nagsilbi lamang bilang isang pagkukunwari upang akitin ang kanilang atensyon habang ang napakalaking hukbo ng tao ay lihim na nagtitipon sa kanang bahagi ng Royal City at maglulunsad ng palihim na pag-atake sa kanila. Gayunpaman, mukhang hindi iyon ang kaso ngayon. Ang mga barkong pandigma ay puno ng mga tao. Sa madaling salita, lahat ng tao ay nagtipon-tipon sa fleet na ito. Walang ibang grupo ng mga sundalo. Bakit nila sinasadyang lumihis? Kung hindi nila tayo sinusubukang lokohin, ano ang silbi ng kanilang pag-ikot sa Royal City? May iniiwasan kaya sila? Teka, umiiwas. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Chekong habang nakatitig sa kaibuturan ng kawalan, inaalala ang mga pangyayari noong isang taon. Ang tatlong universe world na lumipad sa isang tuwid na linya ay dumating sa kanila mula sa direksyong iyon noon. Ang armada ng tao ay ganap na naiwasan ang direksyong iyon sa pamamagitan ng pagliko. Samantala, si Yang Kai, na nagtuturo sa silid-aralan sa kanyang miniature universe, ay biglang tumangala. Nakakita siya sa hadlang ng kanyang miniature universe at tumitig sa kailaliman ng kawalan. Siya ay nasa isang posisyon kung saan maaari niyang makita ang mga anomalya na nagmumula sa isang tiyak na rehiyon ng walang laman bago magawa ito ng Black Ink Clan. Darating na naman sila. Nakita ni Yang Kai ang parehong eksena noong isang taon. May ilang universe world na dumarating mula sa kailaliman ng kawalan sa bilis ng kidlat habang sila ay nagmamadali patungo sa Royal City. Sa huling pagkakataon na nakakita siya ng ganoong tanawin, ang universe worlds ay nagpalabas ng nakakasilaw na liwanag habang ang mga array sa kanilang paligid ay umaandar ng buong kapasidad. Ang universe worlds ay hindi masyadong kapansin-pansin sa oras na ito. Sa katunayan, sila ay medyo palihim. Malamang, pinaghigpitan ng Array Masters ang liwanag mula sa mga arrays para manatiling nakatago ang universe worlds. Sinisikap nilang hulihin ang Black Ink Clan na hindi nakabantay. Gayunpaman, ang tatlong universe world ay hindi nagawang saktan ang Black Ink Clan dati, kaya paano naman sa oras na ito? Anong tinitingin-tingin mo, Master? Tanong ni Xiao Xiao. Sinundan niya ng tingin si Yang Kai at nakita niyang may insektong nagpupumilit na lumabas sa sapot ng gagamba sa kisame. Wala. Nakangiting ibinaba ni Yang Kai ang kanyang ulo at nagpatuloy sa lesson. Samantala, ang universe worlds, na nilagyan ng iba't ibang array, ay lumampas sa forward base at lumipad patungo sa Royal City. Si Chapo, na nanunood ng lahat mula sa bundok, ay nanlaki ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala at napabulalas. Iyan ba ang trump card na inihanda ninyong lahat? Si Li Xing, na nasa tabi niya, ay sumagot. Oo. Habang pinagmamasdan ni Chapo ang universe worlds at ang lugar kung saan matatagpuan ang East-West Army, napabuntong hininga siya. Ang mga sundalo at ang universe world ay nasa gilid ng kaaway.
ang Black Ink Clan ay hindi maaaring makitungo sa magkabilang panig ng sabay. Talagang isang mapanlikhang plano iyon. Hindi nakapagtataka na mataas ang tingin ni Mi Jinglun kay Xiang Shan. Tila talagang nabuhay ang lalaki sa kanyang katanyagan. Ang Universe Worlds ay nilagyan ng iba't ibang arrays, kaya kahit isang 8th grade Heaven Opening Realm Master na tulad ni Chapo ay nararamdaman ang mga mapanganib na aura na lumalabas mula sa kanila. Maaaring asahan na kung ang mga bagay na ito ay bumasag sa linya ng Black Ink Clan, marami sa kanila ang mawawalan ng buhay. Ang tanging paraan upang harapin ang mga Universe World na ito ay sirain ang mga ito bago sila makalapit, na nangangailangan ng makapangyarihang mga masters mula sa Black Ink Clan na kumilos. Gayunpaman, kapag ginawa nila ito, maaaring maglunsad ng pag-atake ang East-West Army at tamaan ang nakalantad na flank ng Black Ink Clan. Gayunpaman, sa sitwasyong ito, maaari bang maupo ang mga masters mula sa Black Ink Clan at walang gagawin? Imposible iyon. Higit pa rito, ang timing ay malinis. Ang East-West Army ay 5 milyong kilometro lamang ang layo mula sa Royal City, kaya maaari silang maglunsad ng pag-atake anumang oras, kaya walang paraan na hindi sila pansinin ng Black Ink Clan. Mapupuno ang kanilang mga kamay dahil kailangan nilang harapin ang pag-atake mula sa dalawang panig. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Chapo. Dahil ang East-West Army ay maaaring gumamit ng ganoong paraan upang harapin ang Black Ink Clan dito, maaari bang gayahin sila ng North-South Army? Gayunpaman, hindi nagtagal ay ibinasura niya ang ideya at nagpakawalan ng buntong hininga. Hindi rin magawa ng North-South Army dahil iba ang Great Evolution Pass sa Royal City. Bagamat ang Royal City ang pinakamahalagang lugar para sa Black Ink Clan sa Great Evolution Theater, wala itong malalakas na depensa o fortification na nakaset up. Sa makatuwid, kapag nahaharap sa Universe Worlds, hindi sila maaaring baliwalain ng Black Ink Clan. Iba ang Great Evolution Pass dahil napakatibay nito. Kung gusto ng North-South Army na gawin din ito sa pamamagitan ng paggamit ng Universe Worlds para atakehin ang kaaway, maaaring baliwalain lang sila ng Black Ink Clan sa Great Evolution Pass. Kahit na bumagsak ang Universe Worlds sa Great Evolution Pass, kadudadod ang ito ay magdaranas ng anumang pinsala. Sa gilid, ipinaliwanag ni Li Xing. Sa katunayan, nagpadala kami ng 3 Universe Worlds sa nakalipas na 1 taon. Oh, napakunot ang noo ni Chapo. Ano ang kinalabasan? Sumagot si Li Xing. Hindi ito naging epektibo. Maraming master sa panig ng Black Ink Clan. Bago pa makalapit ang Universe World sa Royal City, nabasag na sila. Nang marinig iyon, sinabi ni Chapo, ang pagiging hindi epektibo ay ang kinalabasan na gusto ninyong makita, tama ba? Tumango si Li Xing. Talagang matalino ka, Marshal Uncle Cha. Humalaklak si Chapo. Natatakot ako na hindi ko deserve ang papuri mo. Mukhang malayo talaga ang pananaw ni Senior Brother Xiang. Habang nagsasalita sila, ang Black Ink Clansmen mula sa Royal City ay nagulo. Bagamat nakatago ang mga ilaw at panlabas na bakas ng mga arrays, tiyak na matutukoy ng Territory Lords ang mga mapanganib na aura na mabilis na lumalapit. Tumingin sila ng mabuti at nakita ang ilang Universe World na lumilipad mismo sa Royal City. Hindi tulad ng nakaraang panahon, ang mga Universe World na ito ay hindi nakaposisyon sa isang tuwid na linya para makita na nila ang 3 Universe World sa kanilang mga mata, at naniniwala sila na may lalabas pa sa lalong madaling panahon. Si Chekong ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ngunit pagkatapos na pag-isipan ito ng mabilis, nagpasa siya ng isang bagong utos. Sa sumunod na sandali, mahigit 10 Territory Lords at mahigit 20 8th grade Black Ink Disciples ang bumaril sa langit at umangkas patungo sa Universe Worlds. Naranasan nila ang parehong insidente noong 1 taon, kaya alam nila kung paano haharapin ang mga Universe World na ito. Total may mga karanasan na sila. Hanggat maaari nilang wasakin ang mga Universe World na ito bago sila makalapit, ang Royal City ay hindi maaapektuhan kahit kaunti. Gayunpaman, noon, lahat ng masters mula sa Black Ink Clan ay nagsanib puwersa upang madaling itakwil ang 3 Universe Worlds. Sa pagkakataong ito, magagamit lamang nila ang 30% ng lakas tao na mayroon sila dati. Hindi ito maaaring makatulong, dahil ang fleet ng humans ay masyadong malapit sa Royal City at mukhang determinado silang maglunsad ng pag-atake. Walang paraan na maaaring baliwalain ni Chekong ang banta na ito. Kinailangan niyang panatilihin ang 60% hanggang 70% ng kanyang mga puwersa upang harapin ang mga tao upang matiyak na mapapanatili nilang ligtas ang Royal City. Ang marahas na pagbabago-bago ng enerhiya ay sumabog habang ang iba't ibang secret techniques at divine abilities ay lumabas. Sa sandaling kumilos ang Territory Lords at 8th grade Black Ink Disciples na ito, madali nilang nabasag ang nakapalibot na espasyo.
Wala sa kanila ang mga hanggal, kaya hindi nila ikinalat ang kanilang mga kapangyarihan at sa halip ay tumutok sa Universe World sa harapan upang sirain muna ito. Batay sa dati nilang karanasan, madali nilang gawing alikabok ang Universe World sa pamamagitan ng pagsanib puwersa. Gayunpaman, pagkatapos nilang gumawa ng isang hakbang, napagtanto nila na ang Universe World na ito ay iba sa mga nakipag-usap nila noon, ito ay mas matibay. Tila, pinalakas ng Array Masters ang Universe World na may mga array. Sa makatuwid, pagkatapos ng unang pag-atake, kahit na nagkapira-piraso ang universe, hindi ito sumabog sa alabok gaya ng inaasahan nila. Higit pa rito, sa sandaling nahati ang Universe World, ang mga sinag ng nakakatakot na liwanag ay kinunan mula sa mga universe fragment patungo sa Royal City. Malinaw na ito ay isang paunang naayos na epekto ng mga spirit array na ito. Kapag naatik na ang Universe World, magsisimulang tumakbo ang mga array sa kanilang sarili. Ibang-iba ito sa nangyari kanina. Nahuli ang Territory Lords at ang 8th Grade Black Ink Disciples, at bagamat nakagawa na sila kaagad, hindi pa rin nila napigilan ang pag-ulan ng mga universe fragments sa Royal City. Higit pa rito, mayroon pa ring dalawang kumpletong universe world sa likod ng mga fragment na ito. Ang Territory Lords ay umungal at ganap na isinaaktibo ang kanilang mga kapangyarihan. Ang 8th Grade Black Ink Disciples ay hindi rin mangangahas na magpigil at ihagis ang lahat ng divine abilities at secret technique na magagamit nila. Nang makita iyon, ang mga Feudal Lords, na siyang pangalawang layer ng depensa, ay mabilis na bumangon sa kalangitan upang tulungan sila. Sa loob lamang ng isang tasa ng oras ng tsaa, ang Universe Worlds na nagmumula sa kailaliman ng kawalan ay nabasag lahat. Ang ikinagulat ng Black Ink Clan ay mayroong 10 Universe World sa pagkakataong ito, na higit sa 3 beses na mas maraming Universe World kaysa noong nakaraang taon. Bagamat winasak na nila ang lahat ng 10 Universe World, hindi pa rin sila mapakali, dahil pagkatapos na masira ang bawat Universe World, sisubog ang preset arrays dito. Upang palayasin ang mga kapangyarihan ng mga arrays na iyon at bumabagsak na mga universe fragment, maraming 8th Grade Black Ink Disciples ang nasugatan habang maraming 7th Grade Black Ink Disciples at Feudal Lords ang nawalan ng buhay. Para sa High Grade at Low Grade Black Ink Clansmen, ang mga pagkalugi doon ay mas malaki. Nang matanggap ang utos, kinailangan nilang gawin ang kanilang makakaya upang harangin ang mga universe fragment na bumabagsak patungo sa Royal City. Parami ng parami sa kanila ang nawalan ng buhay habang patuloy na nalalanta ang kanilang mga aura. Sa kabila ng pinakamahusay na pagsisikap ng Black Ink Clan, hindi nila maaaring i-block o ilihis ang lahat ng mga universe fragment. Sa wakas, dumating ang isang sandali nang bumagsak ang isang universe fragment sa Universe World kung saan matatagpuan ang Royal City. Sa sandali ng epekto, ang lahat ng natitirang spirit array sa universe fragment ay sumabog at naging isang nakakasilaw na liwanag na bomb alot sa lahat ng Black Ink Clansmen sa paligid nito. Martial Peak, Kabanata 5234. Hit and Run. Sa sandaling bumagsak ang universe fragment sa Universe World kung saan matatagpuan ang Royal City, natigilan ang lahat ng Black Ink Clansmen. Si Chekong, na nanatili sa gitna ng hukbo dahil kailangan niyang pigilan ang mga tao sa pagsalakay sa lungsod, ay naramdaman ang pagkibot ng kanyang mukha. Lahat ng Black Ink Clansmen ay mukhang natakot. Hindi sila natakot na masira ang Universe World kung saan matatagpuan ang Royal City. Bagamat napakalaki ng universe fragment na bumagsak, ang Black Ink Clan ay naglunsad ng sunod-sunod na pag-atake dito. Kaya, hindi ito magdudulot ng matinding pinsala sa Royal City. Hindi rin sila nababahala na ang mga arrays sa universe fragment ay sisabog at papatayin ang libu-libong Black Ink Clansmen. Ang kinatatakutan nila ay ang epektong ay dudulot ng pagbagsak. Habang ang lahat ng Black Ink Clansmen ay takot na takot, ang natutulog na will sa Black Ink Nest ng Royal Lord ay nagising. Ito ay ang Royal Lord. Sa huli, ang Royal Lord, na nagpapagaling, ay naalerto. Iniskan ng Will ang buong Universe World at lahat ng Black Ink Clansmen na parang sinusubukan niyang alamin kung ano ang nangyayari. Di nagtagal, nag-aalab na galit ang lumabas sa kanyang Will. Ang 1,000,000 Black Ink Clansmen ay nanginginig tulad ng mga pugol na walang tahanan sa taglamig. Halatang nakatutok sa kanila ang galit ng Royal Lord, sinisisi sila sa kanilang kawalang silbi sa pagpayag sa kanya na maistorbo kapag siya ay nasa isang estado ng mahimbing na pagtulog. Alam ng lahat ng Black Ink Clansmen kung ano ang mangyayari kapag ang isang tao ay naantala kapag siya ay nagpapagaling sa isang Black Ink Nest. Ang lahat ng pagunlad ng Royal Lord sa pagpapagaling noong nakaraang taon ay mawawala na ngayon, kaya naman nagalit ang Royal Lord. Gayunpaman, hindi siya nagbigay ng anumang mga utos. Sa halip, mabilis siyang nakatulog muli.
Sa katunayan, wala siyang panahon para bigyan sila ng mga tagubilin. Para sa kanya, walang mas mahalaga kaysa sa kanyang paggaling. Hanggat maaari niyang gamitin ang kapangyarihan ng Black Ink Nest at maibalik ang kanyang lakas bago ang Human Old Ancestor, siya ang mananaig. Alam ng lahat ng Black Ink Clansmen na hindi na mauulit ang ganoong bagay. Kung hindi, maraming tao ang mawawalan ng ulo kapag natapos na ang pagpapagaling ng Royal Lord. Habang sila ay may sakit pa rin, ang mga pagbabago sa enerhiya ay maaaring maramdaman na nagmumula sa human army sa kaliwang bahagi ng Royal City habang ang hindi mabilang na mga secret technique at divine abilities ay inilunsad sa kanila. Sa sandaling iyon, ang mga ilaw na may iba't ibang kulay ay nagpapaliwanag sa buong kawalan habang ang nakakatakot na pambobomba ay lumipad patungo sa Royal City na parang bagyo. Ang bawat pag-atake ay katumbas ng isang hakbang na ginawa ng isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Ang mga arrays at artifacts sa mga warships ay sinadya upang i-maximize ang kapangyarihang labanan ng mga tao. Sa makatuwid, ang bawat pag-atake na ipinadala mula sa isang warship ay hindi bababa sa katumbas ng kung ano ang magagawa ng isang 7th grade master. Sabay-sabay, napakalaking bilang ng mga divine abilities na inihagis ng 8th grade division commanders. Umuungal si Chekong habang ang 600,000 o higit pang Black Ink Clansmen sa kaliwa ng Royal City ay hamarang sa mga pag-ataking iyon. Bagamat ang bilang ng Black Ink Clan ay nalampasan ng humans 20 hanggang 1, at ganap na nilang na-activate ang kanilang mga kapangyarihan, hindi pa rin nila maarang ang lahat ng pag-atake. Ang sinag ng liwanag ay nakipagsagupaan sa mga sundalo ng Black Ink Clan, at habang ang mga kapangyarihan sa loob ng sinag ng liwanag ay sumabog, marami ang nawalan ng buhay. Ang Territory Lords at ang 8th grade Black Ink Disciples, na nakaposisyon sa kanang bahagi ng Royal City para sirain ang Universe Worlds, ay nagmamadaling pumunta para magbigay ng tulong. Dahil nabasag na ang lahat ng Universe World, wala nang trump card ang mga tao. Sa makatuwid, hindi na nila kailangang bantayan pa ang kanang gilid. Dahil nagpa siya ang humans na maglunsad ng pag-atake sa Royal City mula sa kaliwang bahagi, napilitan ang Black Ink Clansmen na makipaglaban sa kanila sa buhay at kamatayan. Gayunpaman, sa sandaling dumating ang Territory Lords at 8th grade Black Ink Disciples na ito, natulala sila sa kanilang nakita. Habang hamupa ang mga ilaw ng secret techniques at divine abilities, ang humans, na dapat ay 5 milyong kilometro lamang ang layo mula sa Royal City, ay talagang umatras sa ilalim ng takip ng mga pagsabog. Tsaka parang wala silang balak bumalik dahil nagmamadali silang umalis. Ang mga Territory Lords ay namangha. Ramdam ni Chekong na nag-aalab ang kanyang galit sa kanyang dibdib na parang bulkan na malapit ng sumabog. Sa sobrang inis niya ay halos maubo siya ng dugo. Bagamat hindi siya nagbitiw, hindi siya nang ahas na magutos ng pagtugis at napilitang panoorin ang mga sundalo ng tao na lumalayo. Hahaha. Sa tuktok ng bundok, si Chapo, na nakasaksi ng lahat, ay natawa. Tuwang-tuwa siya na halos maluha-luha siya sa tuwa. Napakahusay ng pagkilos. Niloko ninyong lahat ang Black Ink Clan. Talagang nakakatakot na makitungo sa isang tulad ni Brother Siang. Nagbigay siya ng ganoong pahayag mula sa pananaw ng Black Ink Clan. Tulad ng Black Ink Clan, naniniwala rin siya na gagamitin ng East-West Army ang pag-atake ng Universe Worlds para maglunsad ng offensiba laban sa Royal City. Pagkatapos ng lahat, ito ay talagang isang magandang pagkakataon. Nahaharap sa ganoong emergency, humigit kumulang 30% ng puwersa ng Black Ink Clan ang napilitang lumipat sa kanang gilid upang harapin ang mga paparating na Universe Worlds. Kung ang mga tao ay nagsimula ng isang pag-atake sa puntong iyon, tiyak na sila ay magkakaroon ng mataas na kamay. Higit pa rito, ang mga human soldiers sa mga warship ay tila handa nang makipaglaban sa Black Ink Clan noon at doon. Gayunpaman, wala sa kanila ang maaaring umasa na ang hakbang ng East-West Army ay isang pagkukunwari lamang. Bagamat mukhang nananakot sila sa pamamagitan ng paghinto lamang ng 5 milyong kilometro ang layo mula sa Royal City, naglunsad lamang sila ng isang salvo bago tumakas. Naglayas talaga sila, ganun lang. Hindi maniniwala si Chapo kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata. Parang dumating ang mga tao sa pintuan ng Black Ink Clan at sinampal sila sa mukha. Pagkatapos, bago sila makapag-react, ang mga tao ay tumakbo na paalis. Ang Black Ink Clan ay hindi man lang naka-counter-attack. Kahit sino ay makaramdam ng labis na inis kung nangyari sa kanila ang ganitong insidente. Inaasahan na ang Territory Lords ay hindi masyadong masaya sa sandaling ito. Sa sinabi nito, ang gayong nakakagulat na paglipat ay ang pinakamahusay na desisyon.
Ang humans ay hindi makakaranas ng isang pag-urong kung sila ay naglunsad ng isang pag-atake sa Royal City sa puntong iyon at maaari pang ang humarap ng isang matinding suntok sa kaaway sa maikling panahon bago umatras. Gayunpaman, ang mga tao ay hindi maiiwasang magdusa ng ilang pagkalugi sa ganoong paraan. Bukod dito, ang larangan ng digmaan ay maaaring hindi mahuhulaan. Kung magtatagal ang laban, ang kalamangan na nakuha nila sa pamamagitan ng pag-atake sa mga kalaban kasama ang Universe Worlds ay unti-unting mawawala. Kapag nangyari iyon, baka hindi na sila maka-address ng ganoon kadali. Mayroong 1,000,000 sundalo ng Black Ink Clan, mga 30 o higit pang territory lords, at 2 hanggang 3 beses ang halaga ng 8th grade Black Ink disciples. Iyon ay higit pa sa kayang hawakan ng East-West Army. Sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang round ng pag-atake at pag-address, makakamit pa rin ng humans ang kanilang layunin habang pinipigilan ang anumang pagkalugi. Sa pagkakataong ito, nagpanggap lamang ang humans na may intensyon na salakayin ang Royal City. Ang tanging layunin nila ay hampasin ang Black Ink Clan sa Universe Worlds, ngunit paano ang susunod na pagkakataon, at ang oras pagkatapos nito? Sa sapat na oras at mapagkukunan, paulit-ulit na magagamit ng mga tao ang taktikang ito. Sa kabilang banda, hanggat ang Black Ink Clan ay hindi makaalis sa Royal City, maaari lamang silang ipagtanggol. Natitiyak ni Chapo na kung ililihis ng Black Ink Clan ang napakaraming mga sundalo para harangin ang Universe World sa susunod na pagkakataon, ang East-West Army ay hindi magdadalawang isip na maglunsad ng pag-atake sa Royal City at mahuli sila ng walang bantay. Alam din ito ng Black Ink Clan, kaya hanggat kumilos ang East-West Army, mananatili ang karamihan sa Black Ink Clan upang maiwasan ang anumang potensyal na pagsalakay. Gayunpaman, sa 30% lamang ng kanilang army na magagamit upang mapakilos, maaaring hindi maprotektahan ng Black Ink Clan ang Royal City mula sa Universe Worlds nang hindi dumaranas ng anumang pinsala, tulad ng napatunayan ng nangyari kanina. Ang humans ay nagpakilos lamang ng 10 Universe Worlds sa pagkakataong ito, ngunit hindi iyon ang kanilang limitasyon. Marahil ang Black Ink Clan ay sasalubungin ng 15 o kahit 20 Universe Worlds sa susunod. Ang East-West Army ay nakabuo ng isang matibay na plano, at hanggat ipinagpatuloy nila ang pagpapatupad nito, ito ay isang oras na lamang bago sila makaharap ng isang nakapipinsalang dagok sa Royal City, kung hindi man ito tuluyang sirain. Nang malaman niya ang lahat ng kailangan niyang malaman, sinabi ni Chapo. Marshal Nephew, dahil natapos na ang labanan, babalik ako at magsusumbong kay Army Commander Mi. Bahagyang nagulat si Li Xing at nagtanong. Ayaw mo bang maghintay sa pagbabalik ni Senior Siang, Marshal Uncle? Umiling si Chapo, hindi na kailangan iyon. Pakisabi kay Senior Brother Siang na hindi hahayaan ng North-South Army na masayang ang pagsisikap ninyong lahat, at hindi rin namin hahayaan ang Black Ink Clan sa Great Evolution Pass na pumunta sa lugar na ito. Sa isang tame-time na ekspresyon, tumango si Li Xing. Talagang ipapasa ko ang iyong salita. Sa sumunod na sandali, si Chapo ay naging isang sinag ng liwanag at bumaril sa kawalan. Makalipas ang kalahating araw, ang lahat ng East-West Army ay bumalik sa pasulong na base. Sa araw na ito, ang East-West Army ay naglunsad lamang ng isang round ng pag-atake at wala nang ibang ginawa. Nang walang anumang pagkalugi, nagawa nilang patayin ang ilang Black Ink Clansmen gamit ang 10 Universe World na inihanda nila. Bagamat hindi sila makakuha ng eksaktong bilang, naniniwala ang mga commander na sa huli, tiyak na nakapatay sila ng 50,000 hanggang 60,000 Black Ink Clansmen. Siyempre, ang ganoong bilang ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa milyong Black Ink Clansmen na kanilang kinakaharap. Bukod pa rito, ang mga nawalan ng buhay ay mas mahihinang Black Ink Clansmen. Wala sa mga Territory Lords o 8th grade Black Ink Disciples ang napatay, habang kakaunti lang ang Feudal Lords at 7th grade Black Ink Disciples, ilang dosina sa karamihan, ang namatay. Ang ganitong uri ng pagkawala ay balewala sa Black Ink Clan. Ito ay walang iba kundi isang sugat sa laman. Sa sinabi nito, ang mga nasawi sa Black Ink Clan ay hindi ang kanilang pinakamalaking tagumpay. Naabot nila ang kanilang pangunahing layunin para sa paglansad ng pag-atake, na kung saan ay upang matakpan ang paggaling ng Royal Lord. Matapos masira ang huling Universe World, isang fragment ang bumagsak sa Universe World kung saan matatagpuan ang Royal City. Malamang, nagising ang Royal Lord sa impact. Bagamat milyon-milyong kilometro ang layo ng humans mula sa Royal City, maaari pa rin nilang makita ang nagbabantang wheel. Ang pangunahing layunin ng East-West Army sa pagkakataong ito ay gambolain ang Royal Lord, pumangalawa ang pagpatay sa Black Ink Clansmen. Sa kasalukuyan, ang Royal Lord at ang Old Ancestor ay nagpapagaling.
Ginamit ng Royal Lord ang kapangyarihan ng Black Ink Nest habang nasa Old Ancestor ang miniature universe ni Yang Kai. Masasabing pareho silang may panlabas na tulong. Sa makatuwid, ang taong maaaring gumaling ng mas mabilis ay makakakuha ng mataas na kamay. Ang mga mula sa East-West Army ay hindi nakatulong sa Old Ancestor na makabangon, kaya't nakatutok lamang ang kanilang mga mata sa Royal Lord, na hindi akalain na haharas siya ng mga tao habang siya ay nagpapagaling sa loob ng Black Ink Nest. Bagamat hindi sila nakapatay ng maraming Black Ink clansmen, nakamit nila ang mga makabuluhang tagumpay sa pagkakataong ito. Sa kasalukuyan, hindi maatik ng East-West Army ang Royal City dahil may malaking agwat sa pagitan ng kanilang mga kolektibong kapangyarihan. Sa pamamagitan ng paggamit ng gayong mga taktika, maaaring unti-unting paikliin ng humans ang agwat at maghintay ng angkop na pagkakataon bago sila maglunsad ng tunay na welga sa Royal City. Hindi na sila kayang harapin ng Black Ink Clan noon. Ito ay isang mahabang proseso na hindi maaaring minamadali. Mas mabuti pa, kahit na nahaharap sa provocation na ito, ang Black Ink Clan ay hindi maglalakas loob na gumawa ng hakbang sa kabila ng teknikal na pagkakaroon ng superior puwersa. Kailangan nilang protektahan ang Royal City, dahil kapag umalis sila sa posisyon, magkakaroon ng pagkakataon ng East-West Army na salakayin ang Royal City at sirain ang Black Ink Nest ng Royal Lord. Sa makatuwid, kahit na naisip na nila ang plano ng mga tao, wala pa rin silang paraan para harapin ito. Ang Royal City ay parang isang lubod na nagtali sa lahat ng mga sundalong Black Ink Clan na ito sa lugar, na ginagawa silang hindi matinag. Sa harap ng mga galaw ng tao, hindi sila makapagkusa na maglunsad ng isang pag-atake dahil maaari lamang nilang ipagtanggol ang lungsod. Tila nakatadhana na sila ang pangungunahan ng ilong sa digmaang ito. Marshall Pick, Kabanata 5235. Hindi pa ito ang tamang panahon. Ang pangmatagalang planong ito na ginawa ng mga pinuno ng East-West Army ay mangangailangan ng maraming mapagkukunan. Bukod sa katotohanan na lahat ng 30,000 tao ay nangangailangan ng mga mapagkukunan upang linangin, kakailanganin din nila ng napakalaking halaga ng mga mapagkukunan upang bumuo ng mga array sa Universe Worlds. Kung walang sapat na mapagkukunan, ang mga array na iyon ay hindi magiging kapaki-pakinabang. Walang duda na si Xiang Shan, bilang Army Commander, ay isang dalubhasa sa mga usaping militar. Napatunayan na ito matapos siyang mamuno sa East-West Army. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon na pagtanto ni Liu Jiping na siya ay isang gastador na tila hindi alam na ang mga mapagkukunan ay mahirap makuha. Sa unang yugto ng East-West Army, ang 8th Grade Division Commanders mula sa iba't ibang Great Passes ay nagdala ng malaking halaga ng mga mapagkukunan upang ibigay ang kampanya. Masasabing noong itinayo ang East-West Army sa Wind at Cloud Pass noon, mayroon silang napakalaking mapagkukunan. Ang mga nakatataas ay gumawa ng kalkulasyon at napagpasyahan na ang mga mapagkukunan ay higit sa sapat para sa lahat ng 30,000 cultivator sa East-West Army upang magamit sa loob ng 300 taon, at magkakaroon pa rin ng isang bagay na matitira. Ang 300 taon ay naisip na sapat na para makuha nila muli ang Great Evolution Pass. Hanggat nakuhang muli ang Great Evolution Pass, hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa kakulangan ng mga mapagkukunan. Ngunit sa katunayan, ang mga mapagkukunan na dapat ay sapat para magamit ng 30,000 katao sa loob ng 100 taon ay nilustay ni Xiang Shan sa loob lamang ng 2 hanggang 3 taon. Nang malaman iyon, labis na nadismaya si Liu Jiping na muntik na siyang mawalan ng malay. Matapos itong pag-isipan, malinaw kung saan napunta ang mga mapagkukunan. Kani-kanina lang, sinabihan ni Xiang Shan ang artifact refiner na gumawa ng ilang libu-libong puppet na ipapadala sa Great Evolution Pass para maakit ang atensyon ng Black Ink Clan. Ang mga puppet na iyon ay nawasak lahat ng Black Ink Clan. Ngayon, kailangan nilang ayusin ang 10,000 kung hindi 100,000 array sa bawat isa sa 13 Universe World na itinapon sa Royal City. Ang lahat ng mga proyektong iyon ay nangangailangan ng maraming mapagkukunan. Hindi alintana kung gaano karaming mga mapagkukunan ang kanilang dinala, hindi ito magtatagal dahil sa walang habas na paggasta ni Xiang Shan. Si Xiang Shan ay ang ehemplo ng isang tao na walang pag-aalinlangan tungkol sa pagpatay o paggastos ng pera tulad ng tubig. Ang lalaking ito, na natutulog sa loob ng 3,000 taon at kalaunan ay bumalik sa 8th Grade Heaven Opening Realm, ay may parehong katangian. Si Liu Jiping ay hindi kapantay ni Xiang Shan pagdating sa kanyang kakayahan sa pakikidigma. Sa makatuwid, mula nang umalis ang East-West Army mula sa Wind and Cloud Pass, si Xiang Shan na ang gumawa ng lahat ng desisyon. Tinulungan lang siya ni Liu Jiping mula sa gilid sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga kalamangan at kahinaan ng bawat plano.
Ngunit itong army commander ng Western Army ay isang babae sa pagtatapos ng araw, kaya natural na eksperto siya sa paggawa ng mga account at pag-aayos ng isang bahay, na ipinakita sa kung gaano kasarap ang steam stuffed bun na ginawa niya sa marketplace pabalik sa Yinyang Pass. Sa makatuwid, direktang nagpasya siyang kontrolin ang pananalapi ng East-West Army. Ngayon, lahat ng 30,000 sundalo sa East-West Army ay nahaharap sa isang palaisipan. Sa bilis na ginagamit nila ang mga ito, ang mga mapagkukunan na mayroon sila ay maaari lamang silang tumagal ng 10 taon. Walang sino man sa kanila ang maaaring umasa na ang unang problema na kanilang kinaharap sa kanilang misyon na muling makuha ang Great Evolution Pass ay tungkol sa mga mapagkukunan. Pagkatapos ng lahat, ang mga mapagkukunan na ipinadala sa kanila mula sa iba't ibang Great Passes ay sapat na di umano upang tumagal sila ng 300 taon. Nag-isip sila kung anong uri ng mga problema ang maaari nilang harapin maliban sa kakulangan ng mga mapagkukunan. Kung walang mapagkukunan, hindi sila makakapag-cultivate, at ang mga nasirang warships ay hindi maaayos, hindi pa banggitin na ang plano nilang pag-atake sa Royal City na may Universe Worlds ay kailangang itigil. Sa makatuwid, ang unang bagay na ginawa ni Liu Jiping pagkatapos niyang kontrolin ang pamamahala ng mapagkukunan ay utusan ang mga sundalo na simulan ang pagmimina sa kalapit na Universe Worlds. Tila determinado ang Black Ink Clan na ipagtanggol ang Royal City, kaya hindi sila magsisimula ng pag-atake. Sa makatuwid, ang mga nasa East-West Army ay magkakaroon ng sapat na oras at lakas upang gawin ang ganoong bagay. Hindi naging mahirap para sa mga tao na kunin ang mga mapagkukunan. Kailangan lang nilang maghanap ng angkop na Universe World sa walang laman at gamitin ang Void Yin-Yang Mirrors para ilipat ang Universe World na iyon pabalik sa isang lugar na malapit sa forward base. Sa ganoong paraan, madali silang makakakuha ng mga mapagkukunan nang hindi ikinakalat ang kanilang lakas tao sa napakalawak na lugar. Mayroong 30,000 sundalo sa East-West Army. Kahit na sila ay humalili, maaari nilang pakilyusan ang humigit kumulang 10,000 katao sa anumang oras. Sa makatuwid, ang pagkuha ng mapagkukunan ay magiging napakahusay. Aabutin lang sila ng 10 araw hanggang kalahating buwan para magmina ng Universe World. Ang mga team na responsable sa paghahanap ng mga angkop na Universe World para sa akin ay maaari ding maghanap para sa Universe Worlds na maaaring panatilihin at gawing mga sandata para atakehin ang Royal City. Parang pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Sa makatuwid, nang tumingin si Yang Kai sa kanyang miniature universe, hindi nagtagal ay nakita niya ang mga wasak na Universe Worlds sa walang laman matapos ang mga ito ay ganap na minahan pati na rin ang mga taong abala sa pagmimina ng mga bagong Universe World. 10 taon na ang lumipas mula nang dumating siya sa nayong ito sa ibaba ng bundok. Siyempre, iyon ang tagal ng panahon na lumipas sa kanyang miniature universe. Sa katunayan, 2.5 taon lamang ang lumipas sa labas ng mundo. Para sa isang matagumpay na cultivator, ang 10 taon ay isang napakaikling panahon, ngunit sa isang ordinaryong mortal, ang 10 taon ay isang malaking halaga ng kanilang buhay. Ang World Energy sa miniature universe ni Yang Kai ay sapat, na may masaganang sigla at mapayapang kapaligiran. Kahit na ang mga ordinaryong mortal ay maaaring mabuhay ng hanggang 100 taon nang walang masyadong maraming problema. Ang ilang mga mortal ay nabuhay hanggang 150 taong gulang. Gayunpaman, sa mga ngaso at sa kanyang asawa, naabot na nila ang gitnang yugto ng kanilang buhay. Ang pagdating ni Xiao Xiao ay nagbigay daan sa kanila na tamasahin ang kaligayahan ng pagpapalaki ng isang anak dahil wala silang sariling anak. Sa gayon ay ibinigay nila ang lahat ng kanilang pagmamahal at atensyon sa kanilang anak na babae. Walang alinlangan na matalino si Xiao Xiao dahil mabilis siyang natututo ng kahit ano. Sa paaralan, palagi siyang pinupuri ng master. Siya rin ay isang anak na laging tumutulong sa kanyang ina sa mga gawaing bahay at sumusunod sa kanyang ama sa pangangaso. Wala nang pinagsisisihan sa buhay ang mag-asawa dahil nagkaroon na sila ng napakagandang anak na babae. Gayunpaman, ang ikinabahala nila ay si Xiao Xiao ay hindi lumaki kahit kaunti dahil sa sakit na natamo niya mula noong siya ay bata pa. Nang kunin siya ng mga ngaso mula sa bahay na troso sa bundok, mukhang 3 hanggang 4 na taong gulang pa lamang siya. Ngayon, 10 taon na ang lumipas, ngunit si Xiao Xiao ay hindi nagbago kahit kaunti. Hindi siya kamukha ng ibang mga batang kaedad niya na ngayon ay teenager na. Habang ang mga ngaso ay nagpapasalamat sa langit na biniyayaan sila ng isang anak, siya at ang kanyang asawa ay nanalangin din para sa awa at umaasa na sila ay maparusahan bilang kahalili ni Xiao Xiao hanggat maaari itong lumaki na isang malusog na tao. Gayunpaman, ang kanilang mga panalangin ay hindi nasagot. Upang maging tumpak, hindi pa ito ang tamang oras. Ang iba ay walang ideya kung ano ang mali sa katawan ni Xiao Xiao, ngunit medyo naisip ito ni Yang Kai.
Ang paggaling ng Old Ancestor sa pagkakataong ito ay medyo kakaiba. Hindi lamang niya tinatakan ang sarili niyang alaala, ngunit likas din niyang pinigilan si Yang Kai na itago ang kanyang kinaroroonan. Tila may intensyon siyang maging bahagi ng Boslang world na ito, na may lokal na pagkakakilanlan at lahat. Anak ng mag-asawa ang kanyang pagkakakilanlan. Iniisip ni Yang Kai na ang dahilan kung bakit hindi siya nagbago kahit kaunti pagkatapos ng 10 taon ay dahil may kinalaman ito sa kanyang pinsala. Bago siya gumaling, hindi magbabago ang kanyang katawan. Sa madaling salita, kapag nagsimula siyang lumaki, nangangahulugan iyon na siya ay nasa pagaling na. Nadama ni Yang Kai na ito ay isang kahihiyan. Lihim niyang sinuri ang katawan ng Old Ancestor, ngunit hindi niya matuklasan ang anumang uri ng pinsala. Marahil ay itinago ng Old Ancestor ang kanyang mga sugat gamit ang isang secret technique. Hindi ito mamadaliin. Malamang na ginawa ng Old Ancestor ang lahat upang harapin ang Royal Lord, kaya malamang na nasaktan siya ng husto. Inaasahan na aabutin siya ng mahabang panahon para makabawi. Ito ay isang maliit na nayon na may 12 mga pamilya lamang ang naninirahan dito. Lahat sila ay mga mabait na mangangaso, at ang mga kapitbahay ay palaging nagtutulungan sa isa't isa. Gayunpaman, sa Boslang world na ito, inaasahan na may mga mapanlinlang na tao doon. Ang anomalya sa katawan ni Xiao Xiao ay nagdulot ng gulo sa kanya. Natukoy na ito ni Yang Kai, ngunit nagpasya siyang huwag pansinin ito. Dahil kinailangang maranasan ng Old Ancestor ang buhay sa Boslang world na ito para gumaling, magiging kapaki-pakinabang sa kanya kung madadaanan niya ang ilan sa mga bagay na mararanasan ng mga ordinaryong mortal. Mayroon pa ring higit sa 10 bata sa maliit na silid-aralan. Ang unang batch ng mga bata ay lumaki na at huminto sa pag-aaral dito. Umuwi sila sa kani-kanilang mga tahanan upang tulungan ang kanilang mga pamilya na maghanap buhay. Ang mga batang ito ay ang bagong batch ng mga mag-aaral. Si Xiao Xiao ay isa pa rin sa mga estudyante at ang kanyang hitsura ay hindi naiiba sa hitsura ng ibang mga bata. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, siya ay ngayon ay may kakayahan at matalino tulad ng iba pang mga teenager. Sa makatuwid, siya ay tulad ng katulong ng master ngayon. Sa tuwing matulala ang master at tumitig sa kalawakan, siya ang magtuturo sa mga bata kung paano bumasa at sumulat. Tuwing umaga, lalapit siya para tulungan siya sa loob ng 2 oras, pagkatapos ay sinusundan niya ang kanyang ama upang manghuli. Habang nasa kamay niya ang libro, sinabi niya sa mga bata na ulitin siya. Pagkatapos, sinulyapan niya ang master, na natutulog sa isang upuan at natatakpan ng libro ang kanyang mukha, at bumantong hininga sa paraang tila siya ay isang mature na tao. Masyadong tamad ang master. Iginagalang niya siya noong bata pa siya dahil lagi siyang binibigyan ng masarap na pagkain. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, natuklasan niya ang tunay na kulay ng master. Biglang natatakpan ang ilaw sa pinto, at tumigil ang mga bata sa pagbabasa ng malakas. Lumingon si Xiao Xiao at nakita ang 2 tao na nakatayo sa pintuan. Sinenyasan siya ng isa sa kanila na sumimangot ng bakas sa mukha niya ang pagkasuklam. Hindi ito maaaring makatulong, dahil ang tao ay isang mangangaso na nakatira sa isang nayon na 30 kilometro ang layo. Siya at ang kanyang ama ay nakatagpo ng taong ito sa bundok sa maraming pagkakataon. Ang huling beses na nakabangga nila siya, ilang araw na ang nakalipas. Sabay-sabay nilang hinahabol ang iisang biktima. Sa huli, sapat na maliksi si Xiao Xiao para patayin muna ito gamit ang isang palaso. Gayunpaman, iginiit ng taong iyon na siya ang nakatuklas ng biktima. Naiwan na walang pagpipilian, ang ama ni Xiao Xiao ay kailangang ibahagi sa kanya ang kalahati ng biktima, at ang usapin ay naayos na. Hindi ito ang unang beses na nangyari ang ganoong bagay. Naranasan din ito ng ibang mga mangangaso sa nayon noon. Ang mga mangangaso ay hindi susuko kung ang taong iyon ay iba pang karaniwang tao. Gayunpaman, narinig ni Xiao Xiao mula sa kanyang ama na ang mangangaso na ito ay may kamag-anak na naglilinang sa Watermoon Pavilion. Hawak niya ang isang medyo mahalagang posisyon, kaya ang karaniwang tao ay hindi maglalakas loob na saktan siya. Sa makatuwid, napigilan lamang ng mga mangangaso ang kanilang galit at hayaan ang taong ito na itapon ang kanyang timbang. Hindi tiyak kung para saan ang taong ito sa paaralan, at ang lalaking katabi niya ay medyo kakaiba. Siya ay hindi katulad ng ibang mga mangangaso na may magaspang at kayumangging balat dahil sa pagtatrabaho sa ilalim ng araw buong araw. Sa halip, siya ay medyo katulad ng master. Pareho silang naglabas ng kakaibang pakiramdam. Hindi masabi ni Xiao Xiao kung ano ang pakiramdam na ito. Gayunpaman, sa unang pagkakataon na nakita niya ang master, naramdaman niyang iba ito sa iba. Siya na, itinuro ng mangangaso si Xiao Xiao. Tingnan mo, Tio Wen Yuan. Ang babaeng ito ay dapat na isang espiritu.
Ang salitang espiritu ay nagpagalit kay Xiao Xiao. Noong nakaraan, lihim siyang tinatawag ng mga bata sa nayon na espiritu dahil hindi siya lumaki, ngunit siya ay napakalakas. Sa kabila ng katotohanan na siya ay mukhang 3 o 4 na taong gulang lamang, maaari niyang sundin ang mga matatanda upang manghuli. Minsan, maaari siyang makakuha ng mas maraming biktima kaysa sa mga matatanda. Gayunpaman, matapos silang disiplinahin ng mga matatanda, ang mga bata sa nayon ay hindi na nang ahas na tawagin siyang muli ng ganoon. Marshall Peak, Kabanata 5236. Isang tao mula sa Watermoon Pavilion. Kahit na ang mga bata ay tumigil sa pagtawag sa kanya ng ganoon, ang pangalan ay malinaw na kumalat sa ibang mga lugar. Alam ng mga mangangaso sa mga kalapit na nayon na mayroong isang batang babae na hindi lumaki dito. Sa kabila ng kanyang maliit na figure, siya ay mahusay sa pangangaso at palaging makakakuha ng mas maraming biktima kaysa sa marami sa mga nakarenasang mangangaso. Kapag si Xiao Xiao at ang kanyang ama ay nakatagpo ng iba pang mga mangangaso mula sa iba pang mga nayon, sila ay titingin sa kanya ng may kakaibang mga tingin. Gayunpaman, tanging ang kaawa-awang lalaki na ito ang tatawag sa kanyang espiritu sa kanyang harapan. Ang taong tinawag ng mangangaso ay Uncle Wen Yuan, ay isang maputi at matangkad na binata. Nakasuot siya ng berdeng balabal, at nakatayo sa tabi ng binata, ang mukhang magaspang na mangangaso ay parang manok sa tabi ng isang sin. Sa hitsura pa lang, mukhang mas matanda ang mangangaso, ngunit sa totoo lang, ang binata ang kanyang elder. Bilang isang cultivator, ang binata na mukhang lalaki ay patuloy na inaalagaan ng World Energy, kaya hindi siya tumanda sa parehong rate ng isang mortal. Sinulyapan niya si Xiao Xiao, at umiling. Kahit na ang batang babae sa kanyang harapan ay kaibig-ibig, hindi siya naglabas ng anumang evil chi. Ito ay malinaw na siya ay hindi isang espiritu. Siya ay nagtitiwala sa kanyang kakayahang gumawa ng gayong paghatol. Pagkatapos ng lahat, siya ay medyo makapangyarihan ngayon pagkatapos ng mga taon ng paglinang. Nang makitang umiling ang binata, nag-aalalang sinabi ng mangangaso. Tito Wen Yuan, huwag kang magpalinlang sa kanyang hitsura. Bagamat mukhang 3 taong gulang siya, naging ganito na siya 10 taon na ang nakakaraan. Walang nakakaalam kung ilang taon na talaga siya. Marahil siya ay isang napakatandang espiritu. Sinasabi na ang mga makapangyarihang espiritu ay maaaring magkaroon ng anyo ng tao. Hindi napigilan ni Xiao Xiao na ilabas ang kanyang mga ngipin sa mangangaso. Sa sandaling tinawag siyang matandang espiritu, galit na galit siya sa hindi malamang dahilan. Nagkaroon siya ng urge na putulin ang bibig nito. Hindi tiyak kung bakit, ngunit tila sensitibo siya sa salitang luma. Oh! Napakunot ang noo ni Wen Yuan. Ganito na siya 10 taon na ang nakakaraan. Totoo iyon. Paulit-ulit na tumango ang mangangaso. Alam ito ng lahat sa paligid ng lugar na ito. Maaari kang magtanong sa paligid. Hinaplos ni Wen Yuan ang kanyang baba. Nakakatuwa. Nang marinig niyang sinabi ng kanyang pamangkin na may espiritu sa lugar na ito, nagpasya siyang lumapit upang tingnan dahil may tungkulin siyang pumatay ng mga mapaminsalang nilalang na maaaring makagambala sa mundo. Kung talagang may espiritu, maaari na lang niyang patayin siya gamit ang kanyang espada. Gayunpaman, sa sandaling makita niya ang batang babae, alam niya na hindi ito isang espiritu. Kahit na ang pinakamatagumpay na espiritu ay hindi ganap na may tago ang kanilang evil chi, maliban kung ang kanilang kapangyarihan ay higit na lumampas sa kanya. Isa na siyang Origin King ngayon, kaya kailangan ng isang espiritu na nasa Dao Source Realm, kahit papaano, para linlanggan siya. Ang mga ganitong espiritu ay hindi kapani-paniwalang bihira sa buong Void Continent, kaya paano naging posible na mayroong isa sa malayong nayon na ito? Sa sinabi nito, nang malaman niya na ang maliit na batang babae ay nanatiling pareho sa nakalipas na 10 taon, naging curious siya. Nang tatanungin pa sana niya ang batang babae kung maaari niya itong suriin, naramdaman niyang may anino na yamakap sa kanya mula sa likuran. Paglingon niya ay nakita niya ang isang matipunong babae na may chubby na mukha na nakatitig sa kanya. Sa likod ng matipunong babae ay nakatayo ang mahigit 10 mangangaso at ang kanilang mga asawa na may mga busog at kagamitan sa bukid sa kanilang mga kamay. Hindi sila mukhang masyadong palakaibigan. Ito ay isang maliit na nayon, kaya madali nilang makita na may isang mangangaso mula sa ibang nayon na may kasamang binata habang nakatayo sila sa harap ng pintuan ng silid-aralan. Ito ay maliwanag na sila ay hanggang sa hindi mabuti. Walang kailangang sumigaw para ipaalam sa lahat ang tungkol dito. Nang makita ito ng mga matatanda mula sa nayong ito, nagmamadali silang lumapit. Nakaramdam ng hiya ang mangangaso mula sa kabilang nayon nang makita niyang napakaraming tao ang nakatitig sa kanya, ngunit nang maalala niyang may kasama siyang makapangyarihang taga-suporta, tumuwid siya at tinitigan sila pabalik ng mapanukso.
May problema ba, madam? Curious na tanong ni Wen Yuan habang nakatingin sa galit na matapang na babae. Sa isang malungkot na ekspresyon, ang matipunong babae ay sumampal sa kanyang balikat at sumagot. Walang mali. Gusto ko lang malaman kung anong ginagawa mo dito. Bagamat ginawan niya ng lakas ang kanyang kamay, napagtanto niya na ang mukhang payat na binata ay ganap na hindi natitinag. Wala man lang makitang sakit sa mukha niya. Nagtitiwala siya na kaya niyang nabali ang isang piraso ng kahoy sa ganoong lakas. Bigla niyang napagtanto ang isang bagay, sinulyapan niya ang binata na may tame-time na ekspresyon habang nagpasya siyang itulak ito palayo. Nakipaglaro ang binata sa pamamagitan ng pagtabi. Pumasok sa classroom ang matipunong babae at tumalikod. Ang matipuno niyang anyo ay parang isang tore na nag-iwas sa lahat ng ulan at hangin mula sa kanyang anak, sa kanyang likuran, iniangat ni Xiao Xiao ang kanyang ulo at itinuro ang mga ngaso. Ina, tinawag akong espiritu ng lalaking iyon. Sumimangot ang matipunong babae sa mga ngaso at sumimangot. Bastos ka, Zhang Zhen. Sawa ka na bang mabuhay? Anong karapatan mong tawaging espiritu ang aking anak? Sa palagay ko, ikaw at ang mga miyembro ng iyong pamilya ang aktwal na mga espiritu. Ang mga ngaso na nagngangalang Zhang Zhen ay masiglang nagsabi. Napakalakas ng loob ng isang cultivator na tulad mo na gumawa ng eksena sa harap ng isang senior expert mula sa Watermon Pavilion. Malalaman ng tiyo ko kung siya ay isang espiritu. Galing siya sa Watermon Pavilion. Lumingon ang matipunong babae kay Wen Yuan. Kanina, siya ay nag-isip na ang tao ay isang cultivator, at ngayon ay tila ito ang kaso. Anuman, hindi siya maaaring magmukhang mahina habang malungkot niyang sinabi. Paano kung senior expert siya mula sa Watermon Pavilion? Hindi ibig sabihin na pwede mong suruan ang anak ko. Ang paglilinang ay hindi lihim sa karaniwang tao sa Void Continent, at bagamat walang sino man sa nayong ito ang nakatanim noon, narinig man lang nila ang tungkol dito. Kaya naman, hindi natakot ang matipunong babae kahit na may tao sa Watermon Pavilion sa kanyang harapan. Napangiti si Wen Yuan. Pakiusap huminahon ka, madam. Hindi ko kailanman sinabi na ang batang ito ay isang espiritu. Pinandilatan siya ng matapang na babae. Anong ginagawa mo dito? Natahimik si Wen Yuan. Ang dahilan kung bakit siya narito ay kailangan niyang maging maingat sa pamamagitan ng pagtiyak kung ang babae ay isang espiritu. Ngayon, nahihirapan siyang ipaliwanag ang sarili niya. Matapos itong pag-isipan, sumagot siya. Madam, sigurado ako na ang iyong anak na babae ay umani ng maraming kritisismo sa paglipas ng mga taon dahil siya ay naisip na isang espiritu. Kung hindi, hindi ka sana magagalit ngayon. Isa akong deacon mula sa Watermon Pavilion, at bagamat hindi ako kabilang sa pinakamakapangyarihang cultivator sa aking sect, tiwala ako sa aking pananaw at paghuhusga. Sana ay payagan mo akong suriin ang katawan ng batang ito. Sigurado ako na magkakaroon ng positibong epekto sa batang ito kung makukumpirma kung hindi siya espiritu, at titigil na ang iba sa pagtawag sa kanya ng ganoon. Ano sa tingin mo? Sa una, ang matipunong babae ay hindi nasisiyahan kay Wen Yuan, ngunit pagkatapos ng kanyang sinabi, ang kanyang ekspresyon ay naging banayad. Anuman ang anumang bagay, ang cultivator na ito ay hindi sinubukang apihin sila gamit ang kanyang lakas. Sa halip, mukha siyang mabait at makatuwirang tao sa pamamagitan ng pag-aalok ng tulong. Hindi siya susuko kung walang modo ang taong ito. Gayunpaman, dahil siya ay nagsalita ng magalang, hindi siya maaaring tanggihan lamang siya. Sa sinabi nito, umiling siya. Si Xiao Xiao ay hindi isang espiritu. 10 taon ko na siyang pinalaki, kaya batid ko iyon. Hindi niya kailangan ng pagsusuri. Kahit na siya ay isang espiritu, sino ang nagmamalasakit? Siya ang aking pinakamamahal na anak, at walang sino man ang makapagpapahiya sa kanya. Nakapagtataka, sa sandaling matapos siyang magsalita, hinailan ni Xiao Xiao ang damit ng matipunong babae at iniangat ang kanyang mukha. Inay, gusto kong masuri. Tumingin sa kanya ang matipunong babae at yumuko. With a benevolent expression, she asked, bakit mo gustong suriin? Ikaw ang pinakamagandang bata sa mundo. Lumingon si Xiao Xiao kay Wen Yuan. Paano kung may tumawag pa rin sa akin na isang espiritu pagkatapos mong suriin ako at kumpirmahin na hindi ako? Sa isang tame-time na ekspresyon, sumagot si Wen Yuan. Sigurado akong hihigit sa lahat ng mga chismis ang aking paghatol. Bilang isang Origin King, buong tiwala siya sa kanyang autoridad. Tumanggo si Xiao Xiao. Sige. Nakangiting sinabi ni Wen Yuan. Ipakita mo sa akin ang iyong kamay. Masunuring iniabot ni Xiao Xiao ang kanyang kamay. Inilabas ni Wen Yuan ang 2 daliri at dinama ang kanyang palso bago inilipat ang kanyang Saint Chi upang suriin siya. Ilang sandali pa,
Sari-saring ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Labis na kinabahan ang matipunong babae dahil nag-aalala siyang may masabi ang binata na maaaring makasira sa reputasyon ng kanyang anak. Lihim siyang nagpasya na kung ang lalaking ito ay maglakas loob na magsabi ng isang bagay na hindi kasiya siya, susuntukan niya ito sa mukha at mabali ang kanyang mga ngipin. Kinailangan lamang ni Wen Yuan ng kaunting pagsisikap upang suriin ang batang babae, ngunit ang kanyang ekspresyon ay medyo alanganin. Nakataas ang kanyang ulo, nagtanong si Xiao Xiao. Ako ba ay isang espiritu? Umiling si Wen Yuan. Hindi. Sa isang iglap, tinitigan ni Xiao Xiao ang mga ngaso na nagngangalang Zhang Zhen, na nakatayo sa pintuan. Narinig mo ba iyon? Kung maglakas loob kang tawagin ulit ako ng ganyan, babarilan kita ng aking mga palaso. Isang nag-aalalang si Zhang Zhen ang nagsabi. Tito, pakiting ng mabuti. Baka may mali sa babaeng ito. Nang marinig iyon, si Wen Yuan, na abala sa sarili niyang mga iniisip, ay lumingon kay Zhang Zhen na may tame time na ekspresyon at sinabi. Napagpasyahan kong hindi siya isang espiritu, kaya itigil mo na ang paninirang puri sa kanya ng ganito mula ngayon. Hindi inaasahan ni Zhang Zhen na ang katulong na natagpuan niya ang maglilinis sa pangalan ng nakakainis na batang babae. Sa sandaling iyon, natahimik na lamang siya sa kahihiyan. Si Wen Yuan ay kanyang elder at isa ring cultivator, kaya hindi niya ito maaaring suwayan. Sabay na nakahinga ng maluwag ang matipunong babae at ang mga ngaso sa labas ng classroom. Ano ang iyong pangalan, batang babae? Tinitigan ni Wen Yuan si Xiao Xiao na may magiliw na ekspresyon. Sumagot si Xiao Xiao. Pinangalanan ako ni inay na Xiao Xiao. Xiao Xiao. Marahan na tumanggo si Wen Yuan. Sa sandaling iyon, ang matipunong babae ay tumahimik na nagsabi. Senior, dahil isa kang cultivator, masasabi mo ba kung ano ang problema sa katawan ni Xiao Xiao? Bakit hindi siya lumaki sa paglipas ng mga taon? Tinanong niya si Dr. Kai tungkol dito, ngunit sinabi lamang ng huli na ito ay dahil sa sakit na dinanas ni Xiao Xiao noong bata pa siya, kaya wala itong lunas. Dahil si Wen Yuan ay isang makapangyarihang cultivator, marahil mayroon siyang solusyon. Pagkatapos pag-isipan nito sandali, sumagot si Wen Yuan. Walang mali sa kanyang katawan. Kung bakit hindi pa siya lumaki, wala akong ideya. Gayunpaman, maaaring mayroon siyang kakayahan na linangin. Ha? Nagulat ang matipunong babae. Ang mga ngaso sa labas ng silid-aralan ay lumitaw na balisa. Pangarap niyang maging cultivator noong bata pa siya, at nakibahagi siya sa Disciple Recruitment of Watermoon Pavilion. Gayunpaman, siya ay inalis ng maaga sa proseso dahil wala siyang kinakailangang kakayahan. Matapos maduraj ang kanyang panaginip, bumalik siya sa kanyang bayan at naging mangangaso. Nang malaman mula kay Wen Yuan na maaaring may kakayahan si Xiao Xiao na linangin, natural siyang nasa sabik. Ang dahilan kung bakit nagpumilit si Wen Yuan na suriin si Xiao Xiao matapos na makumpirma na hindi siya isang espiritu ay dahil sa pakiramdam niya ay mayroon itong isang pambihirang kakayahan. Gayunpaman, hindi siya maglalakas loob na gumawa ng mabilis na paghuhusga pagdating sa bagay na ito, kaya nangangailangan ito ng karagdagang pagsusuri. Bagamat nasuri na niya, hindi pa rin niya makumpirma kung si Xiao Xiao ay may pambihirang kakayahan o wala. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi niyang maaaring may kakayahan siyang maging isang cultivator. Ito ay dahil pagkatapos ng pagsusuri, napagtanto niya na ang kakayahan ni Xiao Xiao ay medyo kakaiba. Tila siya ay may isang mahusay na kakayahan, ngunit ito rin ay nadama na siya ay may isang kaayla-hilakbot na kakayahan. Hindi pa siya nakatagpo ng ganitong kakaibang sitwasyon. Si Xiao Xiao ay maaaring magkaroon ng kakayahan upang linangin. Napatulala ang matipunong babae. Maingat na sinabi ni Wen Yuan. Hindi pa ako makapaghusga. Marahil ay wala akong sapat na insight pagdating sa mga ganitong bagay. Paano kung babalik ako ngayon sa sekko at hilingin sa isang elder na lumapit at tingnan ito? Sa ganoong paraan, makakagawa tayo ng conclusion. Sa sumunod na sandali, tumalikod siya at lumabas ng classroom bago naglaho sa langit. Siya ay tiyak na isang mahusay at mapagpasyang tao.